needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ban! Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot. Mahal ang gamot. Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa. Mr. President, pwede payakap. Tulad ng Yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines. Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital. Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit. May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care. Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, kumusta ka mga kasugbong? Iyay! Adi na natin kapatid, yung ate Jennifer Golmatico. Mag-reunion pa di mainhira. Sige, likewise, Jennifer, maupay nga klip. Pa-shout out hit barangay kan abo, nga syudad dan Borongan, asya pa. Kay awardin nga barangay nga pinangunahan nito na barangay council at barangay kanabong ni Tita Apura. Balitaw para natin mga kasagbong nakatutok itong iraradyo dirilaan niya na nga takna di 21 minutos na nakalabay alauna. Alauna ka dyan. Alas 4. Isa rin pa natin, my friend, it's time to buy your own watch. Balitaw, ano yan na itong iyogin kakabisihan yan ang afternoon.
Siguro sugadhin niya na nga takna naarangkada natin mga kasagbo nga mga parag-uma. Pag sinabing mga parag-uma, diri la mga pananumin, mga utanon, ang kakabisihan, laki pa adto na pag-ataman nin mga hayipan. Ay, kumusta natin dida mga kasagbo nga mga parag-uma nga may da mga baka? May da kakarabuan. So, super busy ka mo niya na hitapan nginano. Sana warait magkabubulad, magkaagtong. Yay kay kinukuryanda may tirahiton. Sobrang asirak hit adlaw. Yes, so nina atin isi-share ang pinaka-latest nga pa-info ka atin. Handi Weste Pag-asa. Sugad man iton civil defense. Dinhi naman na atin na Pilipinas. Yes, iton OCD, Office iton Civil Defense, din na atin na Pilipinas. Itira na mahita surok hit mga pagtagapanahon nga informasyon, syempre adton Pag-asa. Mupay nan i-representasyon hiton infographics kasi nakahimay na siya. Mupay na tingnan. Pang FB na talaga siya. Siya to naman kita grab iton mga impormasyon. Iyay, saring ni Pag-asa, nga gin-share ani nga info, hadton OCD. Mag-aagwan tala kita niya ng adlawhan 44 degrees Celsius nga kamapaso hit panahon. And then may mga lugar din na Pilipinas nga pinalo pa 47, 46 ka degrees centigrado hadton inabat nga uabaten nga kamapaso anya na nga kigipapasuhan niya na nga adlawhan Lunes Mayo 25. Uy, speaking of Mayo, kumusta natin mga patata? Adto nagbiberhinis sa mga simbahan. Siguro naghinang pus na ka manong mga baying. Yan, nakiselebrar liwatan Pentecostes. Dito naman na buwa-buwa. Was na kuno atian ang piraw. Asya. Sulit man, mga kapatid. Sige, kung ano yan na iton yung kakabisihan, abdi kami niyo, adihira Kuya Mark, nganhi Kuya Euphem, Engineer Mark, Gagwa, nganhi Engineer Coach Euphem, naiklay ni Kuya Euphem, magpapatron dami ni Right sunod nga bulan, una hapunuan yan nga adlaw. Mapakain kita mga patronizer. Maribong kaya it mga patron-patron nga pinasisimunuan na natin mga kapatid dida mga barangay. Barangay Council alalay lang. Kasagaran ira Pastoral Council ang mga magkaerupdan na barangay magpa-friendship. Ngayon kita yan na liwas naman Barangay Ando Island. Anatuan kandakap Walfredo Castillo Pataruna. Irahini Pataruna Amoy Nuestra Señora de la Paz Buen Viaje. Tapos, didantuhan Sabado ng Domingo, ganyan na naman nga adlawan na Mayo 25, Lunes. Katikang natin na isla, masa ka naman kita bukid. Nga to kaputian, nga Pangi Falls. Again, sureness. Isa kami nibubusugi pag-abot niyo nga to naman na kaputian, o di kaya pa kung feel pa niyo nga to Pangi. Lulayakan talaga kamit. Balitaw, yan na, Anton Patron, nangingimbitaran to natin din mga kasagbong Barangay San Gabriel, paunguna ni Punong Barangay ni Yukuy Enrique Alde.
Tapos, salamat Ate Raquel Thangsa, natin kapatid, kasugbong din naman na City Vice Mayor's Office, idwatan ni Kuya Eman. Buwas, nga na burubuwas, nga inamaat. Wala na, ikulawan tala Ate Rax. Adim imo, ginahatag nga pa, ano po, and thanks so much. Dida naman iton 26, 27 bang kita magsayip kaagsab pa naman kitahin. Sige na tingin mo work 26 ngan 27 sinanan sinisaring ni Kuya Yufem. Hindi naman na barangay Libuton. Uy, pwede kang kumadtukan da Reggie. Palitaw kanda kap, Merna, Kapito Gavilan. Kanduy Ate Vicky May. Sige, balitaw. Mapanong balaya kami, ngera Kuya Mark and Kuya Yufem. Yes, Nanay Mirna, most to you. May kita nahikay nga mga good news. Tikang naman ang aton tinimpaugan nga sesyon ang mga resgaduhan namin nga mga magbaralaod ang syudad ng Borongan ang Friday nga nan kanan yan na nga adlawan Lunes, Mondays and Fridays kasi titira sesyon. Pag hitsugit siya na nga simana, Lunes, suranit ni sesyon het Biyernes. So next week ato naman iton Biyernes. Kasi didi LG Borongan tinikangan hadton Mayo 18 balik na kami didi hadton uneg nga schedule hana panarabahoan. Limitas na kam dinhi hadton 4-day compressed work week. Sa natin ang mga kasugbong damo kasi anahi tatalog awa yan Biyernes. Bisan kon adton mga gig frontlineering mga buhatan kan LGU indir at terasakop nasabi nga 4-day compressed work week pero may manggadaman iba pa nga mga buhatan kikinahanglan daman ang serbisyo natin mga kababayan. So yun na, back to tikang pahan last Monday 8 to 5 wala po siyang noon break. Yes, aton i-share aton pinaka-latest nga weather forecast han pag-asa sugad man adin mga paanunsyo, public service announcement. Kanina samtang nakat kamiyan sesyunan agsab naging brown outan dito mo pay nala kay may man generating set iton LG Borongan so pinhadag-hadag adto natin mga kapatid han CSO. May dapaglaklaro natin mga kasagbungan Isabel ko samtang aton liwat i-share sano pa kaya di may natin di my friend para ngayon hadto natin dida mga kapatid nga magpakiutan dito hiton watanan sa Agriculture Office tikang hiton ira mga garden dito ini tamay Sabang South dito dapit hitamay panagitisan magatbang lahiton Wellers Lodge ato dito buhatan iton City Agriculture Office aton may hatchery and research center aton B4 Eastern Samar. Malabay nga ni kam dito agsabit hira dito magsaud dihin pipino tapos sanadi may paampalaya and yan na may dadaman tarong baro-baro to pa da maita presyo. Kaya di man kita nagpo-programa sa pina-reserve na kita para natin may paghatukan buwas. Alitawan to natin di da mga my friend dala pa siya da kam nadalahit mong sara ni taira buhatan gepapaskuhit kay yan ang lait pinangutis. Uya di andi ko sa dahilo ate maupay nga kalip Eastern Samar where are you dapit Pilipinas andi.
Yes, antes pa man kita kumadto unahan mag-share ang pinaka-latest nga mga impormasyon nga aton nahikay natin paglalaog di naman City Hall nga sugod man adin na mga pa-impormasyon liwat ato natin mga kasugbong ang magkaiba-iba nga mga buhatan ni Mano Gobyerno ipinagi syempre aton ira mga official Facebook account nga dilani kita. Ngadan aton, my friend, didahaligan ng mga barangay. Hiyo atin Neds, yan na aton birthday. Yan pa birthdayhan ni ABC. So, pa naman aton i-share nga report ni Kuya Chenny, Anton Chairperson ng Committee on Laws and Rules, ang ginakabisihan ng IRA Komitiba, particular na magiging papa-review ng mga barangay ordinance. Siyempre, mga barangay di da syudadahan Borongan. Iya gin-report aton ginakabisihan kundi paunan o gintratar aton Komitiba, han Laws and Rules, kundi niya po aton Chairperson. Kaninahan sesyon, yan na nga sesyon ng mga magbaralaon ng syudadan Borongan. So, sureness mahin pa birthday ni Kuya Chenny nga da naman kan yung atin needs. Yan ang adlaw. Yes, ang aton liwat kasugbong didi naman CSWDO hiyo ati guy. Yan ang liwat aton birthday. Journeys main pa birthday ni Taira maabi-abiyan nga busing. Hiyo ati Hazel Ribong. Hinhalawig nga kinabuhi. Yes, hiyo ate Guy, ligaya aligre yahin iton agsab natin liwat pakisuyuan didi naman CSWDO kasi point iton focal person hiton sampayan at LG Borongan with DSWD particular na regional office din naman aton harayon utso ita mga igimpapatuman nga SLP Sustainable Livelihood Program. So guy, happy birthday. Ito, Angie Liwat, yan na naman ang birthday. Ang bisibisihan natin, dapat naman yung mga plantitos. Yan yung ate Badis, yan na naman ang birthday. Tanan ang mga nagbe-birthday na ang adlawan Lunes. Mayo 25, happy birthday. Blessing po more, nasa ring didihan di kusada kasuroy San Julian po, ate. Ay, kumusta ka ma? Dida kasuroy San Julian. Ang hingyap namon, ikaw magmalipayon. Tagan kauntahin halawig nga kinabuhi. Nganhin maupay nga kabubuason. Yan ang adlaw, imo kaadlawan. Ang hingyap namon, ikaw magmalipayon. Tagan kauntahin halawig nga kinabuhi. Nganhin maupay nga kabubuason. Bisan kung kabusan ang kahimtang, pamun laging hahatang, kuki ay gabutan. Anakon kasing-kasing, unuhin pagkuman, ang tinud nga gugma, waray katapusan. Yes, 25 minutos pa antes alas 5. Yes, ito na paghigugma ni Dear God. Waray gudit katapusan, di ba? Lagi pinihatun sureness again share di dahaton Pentecostes. Adi naman adto na pinaka-latest nga pa info haton ng Pag-asa. Di may nga trough iton low pressure area. Apektado daw good hini adton eastern section hiton Mindanao. Manila kipliwat iton aton i-share urunin na adton kanan Pag-asa daman pa info pa update aton adton tropical cyclone threat potential forecast. Nga dilani kita adton general weather forecast. Nga paggawasan naton Weather Bureau 35 minutos ang nakakalabay. Nasa ring din Pag-asa adton Zamboanga Peninsula adton Barm is
Bangsamoro Autonomous Region. Dito niya natin mga kapatid the Muslim Mindanao. Lakip daw gud hini adton mga lugarhan Basilan, Lanao del Sur, magin Danao del Norte ngan del Sur ngan sugod man han Tawi-Tawi. O iton nga mga lulugar mahit dito radyo Pilipinas nga to Tawi-Tawi ngadto naman han Norte Pilipinas sa Batanes. Sugod man adton Soxargene nasring Google adton Soxargene dito ini Region 12, kita Eastern Visayas Region 8. Sakop daw hiton ang South Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani, ngan adton ira naman highly urbanized nga city amo adton Jansan, General Santos City kanda Pacman. So ini nga mga lugar sugaran Misamis Oriental ngan Palawan in maarum dito ira makaka-experiensyahin patsarak nga mga pag-uran. The rest of Mindanao apektado naman hadton TRAF and LPA. So maarum daman dito ira nga makaka-experiensya daman hiran patsarak ang mga pag-uran dani papadisan panganin pagdalugdug. Dinhi naman na ata Eastern Visayas, upod paan Bicol Region, nga nan Quezon, easterlies naman nga weather system. Kundi napiktado kita hinia siya ni iton sa ringped pag-asa mapaso nga hanginan nga tikang Pacific Ocean. Yes, kay nabalandra kita Pacific Ocean. Asya nga ni nga mapaso kita. Metro Manila and the rest of the country medyo maarumla with mga tapagtarias o di kaya mga pag-uran, isolated rain showers, mga pagtarias, isolated rain showers ngan mga pagdaligdig. Hala nga di kita pagtaga coastal water condition. Buwas ng archipelaguhan Pilipinas, light to moderate. So dahil banayad, igwigula nga dahin banayad ito na mga balud ito na mga kabaybayanan din mga kadagatan din hinaman ito aton archipelago ito natin nasod 0.6 to 1.5 meters. Yes nga di kita hadto yun asyet itsyadto nga pagtaga tropical cyclone threat potential forecast. Yung si Shiraton hit pag-asa kada Mondays, Wednesdays, and Fridays. So yan na, nga adlawhan Lunes, may diragin pagawas nga tropical cyclone o TC threat potential forecast. Nasa rin yung pag-asa week 1. Pag week 1, May 25 bit. Tinikangan niya ng adlaw nga dahiton 31. So bugos nga last week hito na Mayo. Nasa ring pag-asa adton tropical cyclone like vortex in presente sa Kabiton PMD o PMD pag-asa monitoring domain. Tapos base iton mga forecast model, nasa ring daw good o model, anong bang tama dyan? Mag-google kita. Ginsasabi nga iton tropical cyclone like vortex 1, siya to nga iginapapakita ni Kuya Mark nga graphical presentation. Ato daw good ini iton Eastern TICAD, tropical cyclone advisory domain region. Tapos inihiya in nasugad di pag-asa. Base iton mga model forecast, suggest daw good hining itong tropical cyclone like vortex it nga TCLV1 nga to itong Eastern TICAD region will move inside in masakop daw good ini itong eastern portion, itong eastern nga parte itong Philippine Area of Responsibility ngan eto with moderate to high probability nga mapurma nga tropical cyclone. Moderate to high probability of tropical cyclone formation. Iyay, katunaw. Tapos, itong TCLV2, Tropical Cyclone like Vortex 2, in mabuto naman will emerge. Dito naman itong western boundary, itong Philippine Area of Responsibility, kundi hibubu daw good hinihibubu to moderate. Ay, may pa-moderate. Pwede nala matunaw with low to moderate likelihood
of tropical cyclone development over week 1. Uy, pagkatutunaw ka mo kaya mga kapatid. Tapos kunti uran man, kadiri naman gisilagi. Pero nang magpapanhuraw, karag damit ni Right medyo masilig-silig hintalali. Wadon yun dida mga irigasyon. May na ba mga tubig, ano yung mga tabay, nga pinanubsan na nading, pinamimisigit yung mga tanim-tanim, may na ba na butangan na ba, may da na matubig para mahipanmisigit yung mga tanim. Ito naman, week 2, June 1 to June 7, first week, itong June. Ba itong forecast, nagsasabi daw good nga itong TCLV1 in Mari Curve, ay thanks to Mari Curve here towards southern Japan. Hindi ka naman kitahit. Nalilipay nga tipagad to itihangan to. Pekunta kung matutunaw itiha. Pero siya, Mari Curve nga to naman na southern Japan with moderate to high chance of tropical cyclone formation. Again, dugang pahan natin Weather Bureau, it naman nga TCLV2, Tropical Cyclone-like Vortex 2, in Magiis naman, anya rurumbuhon is northwestern Luzon, ngan Taiwan, nga mga lugar, with low to moderate likelihood nga ma-develop into tropical cyclone dida hiton week 2, but signan first week hiton June. Sanglit, sa ringan natin Weather Bureau, darahini nga era nakukuha nga mga pasiunang impormasyon adton tropical cyclone threat potential is highly likely. Ada adton posibilidad within hini nga forecast period. So, ira didi pa inumdum haaten nasugad didi aton aton Weather Bureau, kundi ano man nga mga pagbabago hiton na forecast pattern in ira manta iga mo monitor ngan magahatag hirahin mga pa-update aton. So nang landiri kita maligbukan to paniyo kuya dindong wara sama hiton may alam. Picture to nga infographics aging papakita niyo kuya Mark. Tapos nga din naman kitahan uya adi ato ang kanan alas 2 nga ni an atin again share kanina kanan alas 8 at may da pinaka latest nga satellite image na again share pag-asa as of 2 p.m. today. Atong low pressure air and atin again sasabi kanina is being monitored outside PAR and now has a high chance of developing into tropical depression within the next 24 hours. Diba ginsabihan natin Weather Bureau kung ano man nga mga pagbabago, nga pa-impormasyon, inira atin, ano man ira na monitor. Kasumpay naman hiningay ra pag-alin susunod. Hini nga mga tropical cyclone-like vortex na ira nakikita in gahatag kita tatagang kita nirahin mga pa-update. So aade has now a high chance of developing into a tropical depression within the next 24 hours. Tapos ang atin naman natin mga kapatid, di naman OCD, Civil Defense Philippines, nag-share naman nira, nasugadiran din ni atin Visayas, upod kita, ang nasyudadan Borongan, ada kita 44 degrees Celsius, ang Katbalugan, hanyan ini adlaw ang pinakamapaso nga temperatura nga posible natin abaten. Hanyan ang adlaw ang Lunes, Borongan 44 degrees Celsius, Katbalugan 43, ngan Kataraman 44 degrees Celsius. Tapos nagfo-forecast pa nga ni Pag-asa nga posible buwas in abaten natin ang pinakamapaso nga temperatura nga maabothin 45 degrees Celsius. Tapos siya naman andito Luzon, base ni nga pa-update atin OCD ini nga mga impormasyon at ikang gamain niya
na pag-asa. Ito ang pinakamapaso is dito Dagupan 47 degrees Celsius, Dagupan City, Pangasinan, ngan Apare, Cagayan 46, ngan hatug 46 degrees Celsius, ngan Sugadman hatug Igaraw City, dito naman inihiya Cagayan. Asyat ang sinisiringan ton mga nag-benchmarking anto at atin dito ira bisan iton sigut as in brown. Tira mga banwa pero gidadamo ilagyap iton ira dito mga pananim. Saring panak my friend. Damo niya ton igkarasi against the light. Yay! Ito pa, dito CLSU News sa Nueva Ecija. Ito Nueva Ecija, surok na mainhitan mga certified seeds, it nga mga gahi, nga mga certified nga mga ginagamit hita pag umahan to natin mga kasugpo nga mga parag-uma. Pero kaya 46 minutos na nakalabay alas 4 asugod ini nga oras in tahirran namang gad iton kamapaso kamalani titsirak ni Mr. Sun so siya damain nga mga higayon nga aton mga kasubong inaarangkada hiton mga trabahoon. Oy, kumusta ang nangangandaman iton sa Rayaw? Eling ko natin San Gabriel. Nagtinuhay haton ira covered court natukanganan pagtaga physical arrangement ayaw ana yan na pagkuratsa Dinhi probinsyan sinirangan Samar maya da syudad nga nag-uusaan baysay murunggan lugar nga ginataban kaupayan na syudad gintutungan kamabi-abihon ng mga burunganon labi na nga magpakisa sangkayon aktibuan kadam-an ngan mahimyan ngan damuan mga kadiawan Asya na adina kamakalilipay at mayorgan mga bisita nasayaw na hirahin kuratsahan baysay burunggan Asya na adina ipitikan gala at mayorgan kaaduniya dinaganahan hirahan kuratsahan baysay burunggan Yes, may dapakita 11 minutos antes alas 5. Ito no ate, kumusta na naman pagtaga fuel subsidy? Yes, asya manggay tanong basta mano gobyerno daw may iton mga requisitos para makardol na LGU ang pagpapatuman o lokal nga pamuna ng syudadan Borongan ang pagpapatuman hindi ng mga pagtaga fuel subsidy program pinaka-latest nga update na kanina gindumara nga sesyon nag-approve adton sanggunian panglungsod take note nag-approve na ordinansa para hining nga fuel subsidy program nagpasa nag-approve adton konseho and then nag-approve pa appropriation ordinance sa lokasyon nga 10 milyones de pesos para pag-implementaran na sabi nga programa niya na naman pinaka-latest pa nga kinahanglan hurdle adton na resolusyon
Gin aprubaran na konseho hanyanin nga sesyon adton request han office and city mayor ang syudad han Borongan nga magpasa nga mag-approve adton konseho nga mag-ootorisar resolusyon nga mag-ootorisar han city government han syudad han Borongan. Syempre representaran ini natin City Yorme ni Borongan City Mayor sa Ivan Dayan Agda nga sumulod nga magperma hingkasabutan memorandum of agreement MOA nga dahaton mapartisipar nga gasoline station nga nag-ooperate dinhi naman na syudad han Borongan para implementasyon hiton City Ordinance number 313 series of 2026 adton fuel subsidy program hiton lokal nga pamunuan han syudad han Borongan. Hangis din samar buutan nga nandampara. Ini nga igin propose ni agreement kasabutan nga gin-approve adton konseho in magi-establishar ini hadton mga pagsurundan terms and condition may kalabutan hit pagpartisipar hiton gasoline station as accredited fueling station hailaro manasabi nga ordinance integrated community gasoline fuel assistance program hiton city government hiton syudad han Borongan. Ginsasabi pa nga ini nga kasabutan ang katuyuanan manggudlahini intended solely nga mapasilitaran iton redemption it nga pag-redeem na hadton aton mga kasagbo nga trike driver nga kwalipikado nga mga beneficiaryo na sabi nga programa to facilitate the redemption hiton valid fuel subsidy coupons nga igpapagawa siton city government nga dahiton mga kwalipikado nga beneficiaryo nga diri daw gud ini dapat it should not be construed as an exclusive dealership arrangement, guaranteed purchase agreement, supply contract for the fuel requirements iton city government or a commitment by the city to purchase or cost purchase of any fixed volume or quantity of fuel from the participating gasoline station. Basta, ang katuyuanan manggudlahin hininiya para mapasilitaran la. Maging seamless, iton pag-redeem, ito natin mga kasagbo, nga mga tricycle driver, hini naman nga igpapagawas nga mga subsidy coupon hiton lokal nga pamunuan nga dahaton mga kwalipikado nga mga beneficiaryo. Last week natin nga pagkaistorya nga namhi Sir Ditdit halos 1,000 wala pa basta sobra 900 nga mga trike drivers and pambot operators adto nagasubmitarnahan mga requisitos. So nira iton lalauman nga makakabenepisyo ini nga mga kwalipikado nga mga beneficiaryo hini naman nga kanan syudad gasoline fuel assistance program. So anytime soon mahipapatuman na tapos target daw good sring pa ni Sir Joseph Kapada rin ito nag-istorya. Sir Joseph ito na-representar hini iton aton mga trike drivers and operators kasi iton presidente iton Alliance at Borongan City Alliance of Tricycle Operators and Drivers Association. Magawas Napagarampang with the city administrator nga dakan man kana Sir Attorney Alexis Devora with City Yorme nga iba pa nga mga intutungdan nga mga namumuno di naman hin mga buhatan na lokal nga pamunuan ng syudad ng Borongan nga magiging kabakyang iton City Administrator's Office itong pag-implementar hini naman nga programa. Sa rin ni Sir Joseph ate target na hiton LGU nga hiton yan ang first week hiton June mahi-roll out na nasabi nga programa magkakamagdahin pilot nga pag ini dry run han pagpatuman hini naman nga community gasoline fuel assistance o gasoline fuel assistance program iton city government. magbanhod
Sugadit kadamo kung ate requisitos, may ordinansa, may appropriation ordinance, may pa-resolution. Yes, kay requirement manggada may tiya mga kapatid. Kaya muna rumanggit naman ni Mano Goberno nga gagamitan. Ang pamilya Panalakay, ito natin mangintutungdan ang mga opisyal, itong syudad, no baranggan sugadan kanina ng sesyon at diretso aksyon agad. Big check. Ang sugad man natin liwat mga kasagbo nga mga trike driver nga may danira aplikasyon o nag-apply para hin prangkisa hiton pag tricycle ang di syudad dan Borongan 24 in nga mga aplikasyon in motorized tricycle for hire nga prangkisa syudad dan Borongan inin man po igen refer nga dan Committee on Transportation kundi in chairperson ni Kuya Ian Consi Ian Salo. Yes, sini naman nga pagtaga fuel subsidy program it lokal nga pamunanan syudad dan Borongan nanguna po daman hini pag duso ana sabi nga komitiba ni Consi Ian. So dili kita hinay-hinay ewan asyete yung Consi Ian. Syempre with support hanton bugos nga konseho. Ano nalait ito na komitiba kundi igin-refer ito nga mga legislative measure nga ging kikinahanglan yun ni Ate Lyra yan tuhan siya official travel hiyo Ate Kathleen ang last nga session hiya to na tinayo nga majority floor leader yun naman hiyo Kuya Melcho Chair Melcho rago may haton niya igin klaro nga puntos nga daton mga resource person. Sabi nga si Sean last week, yan na naman natin batch ikon si Tutoy Inat. Ngayon ati Lyra, may liwat hit ni Agi, ay wati Glysa Chu, may hit ni Aging Klaklaro nga da naman kan COP, Police Lieutenant Colonel Silver Cabanillas, kasi nag-report adto ang Borongan City Police Station ng COP Cabanillas, hadton accomplishment, hadton irabuhatan yan. Hey, Kuya Jujito Akla naman may naman liwat ito represent naman liwat ito niya ito, may kalabutan ito pagtaghibakong Sea of Clouds aton mga pagsurundan implementation aton ito yung mga pagsurundan pag-implementar itong bakong Sea of Clouds para hantoy 2026 to 2028 kung din adto ingin approved naman at nasabi nga resolution o pariginan nasabi naman nga mga pagsurundanan, pagpapatuman, mga plano, itadi din naman nahibakong Sea of Clouds. Sa big check naman adto, pariginan adto, hanto natin, mga konse, mga magbaralaod, syudad dan Borongan, adi adton, kompleto adto, eto, adton, lang, ay na, adi, ala, kasi duhaan to nga pagtagahibakong Sea of Clouds sa tun tige ato na resolusyon nga magpaparigan hibakong Sea of Clouds and Nature Park Implementation and Operational Plan para 2026 nga dahiton 2028. Sugad hit ka masinop hit mga pagasurundan na requirement nga tinahanglan na tumana niton mga lokal nga pamunuan kung may dahira igini-implementar nga mga programa, proyekto maging kakabisihan mga kapatid ito natin mga department head magkalain-lain nga mga departamento. Sige, maghinahinay nakitahin pag sa libad show ang kadugangan pa nga pa-updatehan na generatar gintaga dato naman di mga resgatuhan nga mga magbaralaod han syudad na Borongan ang last Friday nga nanya nga Lunes nga sesyon atin ito i-share din hiton masnod pa nga mga edisyon ang kasubong hakahanginan antis pa kita pumakli ngadto naman hiton borong ng Bayan More para ka magsarayaw iti nakahiluag nga dance floor universe practice hit mga saradya mga kabaranggayan
Babalitaan na kita news update. Nga nangaran po ito naman ni kan Tita Ruth, kan Ate Ruth Rivera Abunda, kan Chapticudes, kan Kuya Bubay nga syempre natin didi sa partaking ang mga engineer, ira engineer Mark Gagwang, ang engineer Coach Yufem. Babalitaan na kita news update. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Yes, ang aton na balita, may kalabutan ini hadton gindumarang sesyon han mga magabaralaod ang syudad han Borongan naglabay nga adlaw han Biyernes kundi nan ordinansa nga nag-iestablisar it Borongan Cultural Mapping Program. Resolution nga nagpaparigyan itibakong Sea of Clouds and Nature Park implementation and operational plan inupod ini hangin aprubaran han konseho. Adyan aton balita. Pinangunahan ni Sangguniang Panglungsod Member Dr. Ana Katrina Anactasada kan ika-47 nga regular session ng Konseho ang Syudad ng Borongan naging tumara espesesyon wala Syudad ng Biyernes, Mayo 22. Hindi nga sesyon yan parigananan mga magbaralaod ang naging proponer nga ordinansa, an ordinance establishing the Borongan Cultural Mapping Program and institutional mechanisms for the identification, documentation, geotagging, registration, education, and preservation of cultural properties in the city of Borongan nga pangunang igindusoan Committee on Tourism, Culture, and Arts nga chairperson ni SPM Maria Rosentasa. Igimpasaliwatan konseho ang resolusyon na nag-autorisar kan Borongan City Mayor si Ivan Dayan Angda nga mag-apply Sustainable Forest Land Management Agreement na Department of Environment and Natural Resources, Ipinagid Forest Land Use and Allocation Section, and Laramid Forest Resources Management Division Forest Management Bureau para itibakong Sea of Clouds and Nature Park sa syudad ng Borongan ug gigimpasa pa ang resolusyon na nagpaparig-on itibakong Sea of Clouds and Nature Park Implementation and Operational Plan para hituig 2026 nga dahituig 2028. Ginaprubaran pa ang konseho ang resolusyon na naghatag in otoridad at lokal nga pamunuan ng syudad ang ginrepresentaran ni Mayor Agda nga sumulod nga magpermeng kasabutan. Ang National Council on Disability Affairs ang ginrepresentaran ni Executive Director Glinda Riluva kasumpay pagdonar at NCDA na sa ka-unit in desktop computer nga eksklusibo ang gagamitan nit encoding o uploading it datos at persons with disability, a Philippine Registry of Persons with Disabilities system. Igimpasa pa ang konseho ang resolusyon nga nagahatag in otoridad ang LG Borongan nga ginrepresentaran ni Mayor Agda nga sumuloding kasabutan na Department of Health Eastern Visayas Center for Health and Development nga ginrepresentaran ni Director Exapira sa Balberino kasumpay pagdonar at DUH and 2 sets in water testing equipment halukal nga pamunuan. Ngan ginaprubaran pa ang resolusyon nga nag-uutorisar ang lokal nga pamunuan na ginrepresentaran it alkalde nga sumlod nga magpermeng kasabutan. A Family Planning Organization of the Philippines ang ginrepresentaran ni Executive Director Mr. Hernandez Sinok kasumpay partnership o kooperasyon na pagdudumaring koordinado nga mga aktibidad at pag-implementar sexual and reproductive health sa syudad. Samtang igimpanginsayo liwatan konseho kang Police Lieutenant Colonel Salver Cabanillas, Acting Chief of Police at Borongan City Police Station, and presenting ang sitwasyon ni peace and order syudad ng Borongan kundin iginhanayan opisyal at doon akumplisaran BCPS tikangan mga bulan han Enero 2026 nga dahan Mayo 11 niya nga tuig 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pinangunahan ni Pilipinas. Sangguniang Panglungsod Member Dr. Radyo Pilipinas News Update.